follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Hindi niyo ako pwedeng ikulong, Kapitan. Pakawalan niyo na lang ako kung di rin naman kayo naniniwala na nasa peligro ang apo ko. Wala kayong kwentang lahat. Mga wala kayong kwenta! Pues, ako na ang maghahanap sa kanya kahit na nasa baryo pa siya ng mga aswang. Iniisip ng mga otoridad sa barangay na nababaliw ako, Miss Ligaya. 2 araw na kasi akong nagmamakaawa para tumulong silang hanapin ang apo ko. Sabi nila, baka nakipagtanan lang daw o naglakwat siya. Pero alam ko ang katotohanan. Nasa peligro ang apo ko. Patutunayan ko sa inyong lahat na mga nakikinig sa channel na ito na hindi totoo ang iniisip nila. Samahan niyo akong balikan ang mga pangyayari ayon sa kwento ng aking apong si Sanya nang magtinda siya ng suman sa isang baryo sa tuktok ng bundok na puno ng misteryo at panganib. Suman! Suman ho! Bili po kayo ng suman namin. Masarap ito. Bili na kayo. Sanya? Sanya, iha. Ikaw na ba yan? Tia Lydia? Opo, ako po si Sanya. Kamusta po? Long time no see po. Hindi ko inakalang dito pa kita matatagpuan sa palengke. Dalagang-dalaga ka na, iha. Huling kita ko sa'yo ay bata ka pa. Nakakabigla. Nagtitinda ka na dito? Ang tagal ko na po dito, Tia. May pwesto na po ako dito sa kalsada. Ay, ganun ba? Ano yung paninda mo? Suman po. Subukan niyo, Tia. Masarap po yan. Nako, nakakatuwa ka naman. Mukhang napakasarap nga naman talaga ng suman mo. O sige nga, pabili nga ako. Abay, sige po. Baka gusto niyo ng pakyawin, Tia Lydia. Ang sarap nitong luto mo, iha. Ang galing-galing mo naman. Ay, at saka ang laki-laki mo na talaga ngayon. Kumakayod ka na. O sige, kunin ko na lahat ng paninda mo. Eto, keep the change. Naku, maraming salamat po, Tia. Matutuwa po si Lolo pag nalaman niyang nagkita tayo. Tagal niyo na po kasing hindi nagpaparamdam eh. Kala nga ni Lolo Amando kung san-san na po kayo napadpad. Oo nga eh. Hindi ako nakakadalaw. Halos 1 dekada na ata kong hindi nakakabisita sa inyo. Gusto niyo po bang hintayin si Lolo? May trabaho lang po siya pero uuwi din yun. Para magkita na din po kayo. Nagmamadali kasi ako, iha. Medyo marami akong inaasikaso. Sayang naman. Pero mukhang nga pong busy kayo. Mukhang nagpapayaman po kayo ng husto. Hindi naman masyado. Maganda lang ang buhay ngayon sa baryo namin. Saan na po kayo nakatira niyan, Tia? Saan po ang baryo niyo? Sa tuktok ng bundok. Dalawin mo naman ako minsan. Gusto mo ba doon na lang magtinda ng suman mo? Sigurado kong magiging mabenta ito sa taas. Ubus yan agad dahil masarap at napakalinamnam. Kung gusto mo hingin kita ng permisyo na magtinda ka sa plaza. Talaga po? Mahiyaman din po ba yung mga tao sa lugar niyo, Tia? Sakto, malapit na po yung graduation ko kaya may hinahabol po akong gastusin. Kaya nga sumama ka na sa akin. O ito, bibigyan kita ng puhunan para makabili ng mga kailangan mo. Uunahan na kita ng malaking order para sigurong may kita ka na agad. Tapos kung gusto mo pang makaipon at may matitira ka pang paninda, ilako mo sa plaza. Wow, Chang! Malaking tulong po sa akin ito. Sige po, game ako. Mabuti naman. Gusto kong ibida yung suman mo sa mga kumari ko eh. Sigurado kong pagkakaguluhan ka dun sa amin. Marami kang kikitain. Pangako, ituturo ko sa'yo kung paano pumunta sa baryo namin. Madali lang. Sanya?
Alis ka? Saan ka pupunta? Excuse me? Sino ka? At bakit mo tinatanong ang pamangkin ko? Ay, sorry po. Ako po si Donald. Don for short. Manliligaw po ako ni Sanya. Sensya na ho, Chang. Makulit lang talaga tong si Dondon. Bigla-bigla na lang sumusulpot kahit wala namang nag-iimbita sa kanya. Baka naman sumunod ka pa sa akin sa bundok, ha? Huwag mo akong kukulitin doon, magtatrabaho ako. Bundok? Bakit ka pupunta sa bundok? Dahil magbebenta siya ng suman sa aming baryo. Sanya, pwede ba kita makausap? Excuse me lang po, Chang. Sandali lang. Ano ba, Dondon? Busy ako. Ang daming binibili ng tsahin ko, oh. Mamaya mo na ako kausapin. Pero, dun sa tuktok ng bundok na baryo ba ang sinasabi niya? Sanya, ano ka ba? May mga chismis na may mga aswang sa baryong yun sa bundok. Huwag kang magpupunta dun. Sandali nga, ha? Kung makapagbawal ka, parang kasintahan na agad, ah. Pupunta ako doon para kumita. Ikaw na nga rin yung nagsabi na chismis lang yung mga tungkol sa aswang na yan. Sanya, akala ko ba maliligaw lang yan? Bakit kung makamando sa'yo parang asawa mo na? At hindi totoo ang sinasabi mo, iho. Walang aswang sa lugar namin. Nakapunta ka na ba dun? At bakit ka nanghuhusga? Nako, sorry po. Yun lang po kasi ang naririnig ko tungkol sa taas ng bundok. Ganun ba? Di mabuti kung hindi ka nakikialam kung hindi ka naman pala sigurado. Sanya, ganto na lang. Dadagdagan ko pa yung puhunan mo. Dodoblihin ko na. Para naman sulit ang pagpunta mo. Maasahan ba kita? Oo naman po, Chang. Susunod po ako. O siya, sige na. Ay, teka. Naaalala ko. Mabuti na lang, kakabili ko lang. Gusto mo bang lagyan ito ng asukal na to? Galing ito sa amin. Ubod ng tamis yan at patok na patok sa lugar namin. Tiyak na magiging mas malinamnam pa yan sa mga suman mo. Sige po, maraming salamat po talaga. Kita na lang po tayo doon bukas. Sanya, seryoso ka ba? Haakyat ka ng bundok mag-isa? Oo, Dondon. Di ba nakwento ko na nga sa'yo? May utang pa ako sa eskwelahan. Sawang-sawa na ako na mag-promissory note. Pag nakaipon ako, makakabayad na ako. Hindi nga lang yun eh. Malapit na ang graduation ko kaya madaming gastusin. Dito ka na lang magbenta sa palengke. Wala naman si Aling Tess eh. Di ba sabi mo isang buwan na siyang hindi nagbebenta dito? Kaya kuha mo na lahat ang mga naghahanap ng suman dito. Siya naman pinakakompetensya mo dito, di ba? Hindi ba? Huwag ka nang umalis. Makakabawi ka rin naman ng kita dito eh. Ano ba? Huwag ka nga makulit, Dondon. Binigyan na ako ng tiyahin ko ng puhunan at yung kikitain ko dito ng 1 linggo, magagawa ko agad dun sa baryo ng Tiang ng 1 araw. Napakalaking bagay sa akin yun. Hindi ba delikado na mag-isa ka lang? Hindi naman ako mag-isa. Sasamahan ako ng tiya Lydia ko. Nakita mo ba? Mukhang yayamanin ang tiyahin ko eh. Dati, kasama lang din siya ng mama ko nagbebenta ng gulay sa palengke. Nakakaintriga nga kung anong ginawa niya ngayon. Kung bakit nakaangat agad siya sa buhay. Teka, nagliligpit ka na. Sandali lang. Saan ka pupunta? Abay, pinakyaw na kasi ng tiyahin ko yung paninda ko. Kaya tapos na ako dito. Bibili na ako ng mga kailangan ko para bukas. Ganun, edi sasama ako. Ikaw talaga? Para kang buntot ko. Siyempre, baka kailangan mo nang magbubuhat. Mukhang malaki yung binigay na puhunan na. Oo, naku. Nakakatuwa talaga. Sayang nga hindi sila nagkita ng lolo ko. Alam ko talaga, nag-aalala si lolo sa di pagpaparamdam ng tiyahin ko sa pamilya eh. Kala nga ni lolo, may masamang nangyari sa kanya. Madaling araw pa lang, niluto ko na agad ang aking mga suman. Hindi na kami nagpang-abot ni lolo dahil tulog na ako nang dumating siya. Hindi ko mapagkakaila. Sa sobrang dami ng dala kong bayong at bilao ay talagang mabigat. Pawisan na ako, hindi pa ako nakakalagpas sa aming bayan. Sanya, sandali lang naman. Hintay mo ako. Dondon? Dondon, anong ginagawa mo dito? Ano pa ba?
di sasamahan kita. Akin na yan. Ang bigat naman itong mga dala mo. Ayaw mo ba nang makakatulong sa'yo? Gusto. Salamat Hindi ko ata kayang iakyat yan na mag-isa sa bundok eh. Ba hindi talaga. Nagulat nga si lolo mo kanina nung hinahanap kita sa inyo. Akala niya sa palengke ka maglalako. Nagbaka sakali lang ako na aalis ka ng ganitong oras. Hindi pala niya alam na aakyat ka sa bundok. Sinabi mo? Bala ko pa naman siyang supresahin. Excited na akong iuwi yung kikitain ko dahil gusto kong makita yung mukha ni Lolo pag nalaman niyang solved na ang problema namin sa graduation ko. Pasensya na. Ayoko kasing isipin ng lolo mo kung saan-saan tayo magpupunta ng walang paalam kaya nagsabi ako sa kanya. Hindi ko alam na sorpresa pala. Nagulat nga din siya dahil sabi ko yung tiyang mo ang nag-aya sa'yo. Hayaan mo na. Ang importante, marami akong may iuwing kita. Tuwing Sabado at Linggo lang ako kasi pwedeng maglako ngayon. Minsan, di na ako nakakalako ng hapon pagkatapos ng klase dahil busy na. Sobrang sipag mo talaga no. Kaya nga kita nagustuhan eh. Ang aga-aga nambubola ka na naman. O siya, tara na. Ang layo pa ng lalakarin natin. Inabot kami ng ilang oras bago makarating sa baryo ni Tiang Lydia. May ilang beses pa kaming naligaw sa kagubatan. Kung hindi lang talaga detalyado ang direksyon na binigay ng Tiang, hindi talaga namin matutunton ang baryo niya. Kaya pala kilala itong baryo ng tiyang mo eh. Punong-puno ng misteryo para sa mga taga-baba kasi ang hirap puntahan. Tagaktak pawis pag akyat. Umaangal ka na ba Gusto mo na bang bumaba? Hindi naman kita pinilit na samahan mo ko dito, Dondon mauna ka na kayong bumalik sa atin. Uy, hindi Ito naman, di na mabiro. Siyempre kung nasaan ka, doon din ako. Di kita iiwan dito no. Diyos ko, ayan ka na naman. Tara na nga, baka di tayo papasukin pag narinig ng mga tao dito ang pagkakorni mo. Ay, saan kaya yung plaza na sinasabi ni tita? O ayan, may matanda. Magtanong kaya tayo sa kanya. Isang lumang kubo ang natagpuan namin bago makapasok sa baryo. Katabi nito, isang matandang lalaki na mistulang umiiyak ang balak lapitan ni Dondon. Hinahaplos na matanda ang mga bulaklak na nilagay niya sa taas ng napagtanto kong mga puntod. Huwag Don, nagluluksa siya. Huwag natin siyang istorbohin. Sa loob na lang tayo magtanong. Ay, oo nga naman. Kawawa naman siya, mukhang marami siyang iniiyakan. Parang bumalik kami sa nakaraan pagkapasok namin sa baryo ni Tia Lydia. Luma ang mga bahay at lahat ay parang sinauna ang disenyo. Pati ang mga nakakasalubong naming mga tao ay mistulang panahon ng Kastila ang mga damit na umiiwas ng tingin o kaya naman ay tingin na may pagdududa ang binabaling sa amin. Sanya, hindi ba parang may kakaiba sa mga taong bayan? Medyo. Sabihin na lang natin na kaluma pa rin sila dito, no? Medyo? Sanya, parang panahon ng Kastila yung pinasok natin, parang huminto ang panahon dito Shh, huwag ka maingay. Hindi mo ba napapansin? Sobrang tahimik ng buong lugar. Akala ko lang, ikaw din pala. Iba din pakiramdam mo dito sa paligid. Baka hindi lang sila sanay sa mga umaakyat dito kaya naiilang sila sa mga dayo. Baka naman excited na sila sa paninda natin. Baka nga, pero ewan ko. Iba talaga yung tingin nila sa atin. Lalo na dito sa bayong nadala ko. Huwag kang agresibo dyan. Tandaan mo, bisita lang tayo ni Tia Lydia dito. Sa totoo nga lang, ako lang pala. Hindi ikaw. Di naman niya alam na sasama ka eh. Mainit pa naman yung dugo niyan sa'yo. Oo nga, ang sungit naman ng tiyahin mo. Ganun lang ba talaga siya o paborito lang niya akong sungitan? Alam mo, hindi. Dati kung tama ang memorya ko sobrang bait ni Tita Lydia. Doon din kasi siya nakatira sa bahay ni Lolo eh. Simula nung naaksidente sila mama at namatay. Para bang naawa siya sa akin. Kaya lagi niya akong pinapasalubungan ng mga pagkain tsaka laruan mula sa palengke. Tindera nga din yan si Tiang dati eh. Silang dalawa ni nanay.
Oh, mabait naman pala siya dati eh. Anong nangyari? Ewan ko. Isang araw bigla na lang hindi umuwi si Chang, sabi ni Lolo. Hindi man nga lang daw kasi nagpaalam eh. Sabi ng mga tao, baka daw nagtanan. Nagdamdam nga si Lolo ng sobra nun eh. Mabuti na rin siguro na nagkita kayo ulit ng tiyahin mo para naman magkasama na sila ulit ng lola mo at magkaayos. Sana nga. Kaya rin ako pumayag na magpunta dito para malaman talaga kung anong nangyari sa kanya. Tsaka para sana maging tuloy rin ako sa pagitan nila Lolo. Alam ko naman na gusto pa rin siyang makita ni Lolo. Eh di yayain natin sila pagbalik natin sa inyo pagkatapos mo dito. Saan nga pala kayo dapat magkita? Saan kaya dito yung bahay niya? Hindi ko nga alam eh. Sabi lang niya, sa plaza sa gitna ng baryo magkita sa umaga. Saan niya mukhang tama nga ang tiyahin mo. Tignan mo yung mga dumadaan. Kanina ang sungit nila pero nung nilabas mo na yung mga suman, kala mo'y libreng lechon ang nilatag mo dito. Oo nga eh. Mukhang hindi na sila mag-aalangang lumapit. O ayan na, may bibili na. Hello miss. Magandang umaga. Suman ba yan? Ay, opo sir. Bili po kayo. Huwag mo na akong tawagin sir. Mukhang di naman tayo nagkakalayo ng edad eh. Pwede bang makabili ng suman mo? Oo nga pala, ako si Dante. Ano nga palang pangalan mo miss? Okay. Dante. Ako si Sanya. At ito naman si... Don, pare. Sige, bili ka lang ng suma namin. Namin? Oo, bakit? Tumulong kaya ako sa pagbubuhat nito. Dami kaya niyan. Wow. Alam mo, sobrang sarap naman nito. Sanya, ikaw bang gumawa nitong lahat? Oo. Ako nga. Kanina lang yan. Fresh pa yan. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kita nakita dito sa may plaza namin eh. Kakarating lang namin ngayong umaga. Kung gayon. Sige, pabili nga ako ng 3 pa. Alam mo, napakasarap kasi. Kakaiba ang tamis. Talaga? Baka dahil sa asukal ni Chang Lydia yan. Hindi ko na masyadong natikman ang gawa ko kanina. Medyo nagsasawa na ako eh. Kamag-anak mo pala si Chang Lydia. Kaya naman pala. Ang gaganda ng lahi ninyo. May pagka-mistisa kumbaga. Hindi naman masyado. Halos araw-araw ako sa bahay ni Chang Lydia eh. Malapit ako sa tiyahin mo. Magsabi ka lang baka mamaya may mga katanungan ka tungkol sa aming lugar. Pwede naman kitang iikot. Nga pala, saan ka tumutuloy? Dun ba kila Chang Lydia? Hindi. Uuwi din kami mamaya. Teka, sandali nga. Bago ang lahat, patingin nga rin ako ng suman. Baka magkaubusan pa eh. Uy, oo nga. Sobrang sarap naman ito sa kanya. Ito na yata ang pinakamasarap na nakain ko. Ang ibig kong sabihin, masarap naman yung mga ginawa mo dati pero itong bagong dala natin may kakaiba eh. Parang gusto mo na lang siyang kainin. Uy, hinihini ka dyan Doon para sa mga customer yan. Magbabayad naman ako eh. Ipagtabi mo na lang kaya ako, gusto ko pa eh. Mauubos ko ata yan lahat. Uminahon ka nga lang dyan, Don. Kung tulungan mo na lang kaya ako sa pagbebenta at bigyan mo na yung iba, sige na, please. At wag mo uubusin yung paninda ko. Sige. Kasi naman ang daming chumichika-chika pa dito eh. Ayaw pang umalis, dami ng tao. Sanya, pwedeng pabili pa? Saan ka galing? Sa baba? Nga pala, matanong ko lang kung may kasintahan ka na ba? Wow, grabe ka naman makatanong, Mr. Pogi. Baka gusto mong umurong na. May pila na sa likod mo, humahaba na eh. Kakulit mo dito kay Sanya. Sandali lang naman, bumibili pa ako eh. Nauna na nga ako dito eh. Dante, pasensya na May mga tao kasi sa likod mo. Hingo nga. Pasensya ka na Pare, tumabi ka na muna kasi nagkakagulo na oh. Habang nagtatalo ang dalawang lalaki, nagsisimula na rin kaming dumugin. Kulang na lang, mag-agawan na rin ang mga nakatikim na ng suman. Hindi ko na malayan, nagkaroon na ng tulakan sa pila. Dahil dito, natabig ang isang matandang lalaki at nadapa. Napadausdos siya sa lupa. Di ba't siya yung matanda sa bungad ng baryo kanina? Yung umiiyak sa puntod? Tulungan natin. Naku po, okay lang po ba kayo? Kainis naman oh.
kasi naman Dante, bakit ba ayaw mong tumabi? Don, wag ka nga magtaas ang boses dito. Iwasan lang tayo sa gulo. Dayo lang tayo dito. Bakit akong pinagsasabihan mo? Yan kasing lalaking yan. Don, tama na. Customer si Dante. Gumagawa ka ng eksena. Ako pa? Alam kong gwapo siya pero hindi yung dahilan para maghari-harian siya dito. Kakakilala mo lang sa kanya tapos ganyan na siya? Naku naman, maglalakad-lakad na nga muna ako. May init ang dugo ko sa mga maere dito eh. Ha? Anong problema niya? Pasensya na ha, ako ba yung pinaparinggan niya? Hayaan mo na siya. Pagod lang din kasi siya. Ang dami niyang binuhat mula sa baba ng bundok paakyat dito. Sa totoo lang, medyo siloso din kasi ang si Dondon. Pero hindi naman ganyan si Dondon. Hindi nga mainitin ang ulo nun eh. Ewan ko ba? Simulang dumating kami dito sa baryo, ang tensyonado niya. Ay, di bale. Kailangan mo ba ng tulong dito? Samahan na muna kita. Ay, hindi na. Pahupa naman na yung mga mamimili. Halos lahat naman na nabigyan. Maliban dun sa matandang lalaking nadapa kanina. Teka, nasa na siya? Kawawa naman yun. Si Mang Ernesto? Hindi yata siya bumibili. Napadaan lang. Sandali lang Sanya, huwag mo siyang Namataan ko ang matanda sa gilid ng plaza. Tuluyan akong nahabag dahil nasugatan ang tuhod niya. Kahawig at kaedaran pa niya ang aking lolo Amado, kaya kumuha ako ng suman at labag sa payo ni Dante, lumapit ako sa kanya. Mukhang pulubi ang matanda kong pagbabasihan ng kanyang itsura at pananamit. Napaurong siya nang makitang papalapit ako sa kanya. Mang Ernesto, baka gusto niyo po ng suman? Ayoko. Ay, hindi niyo na po kailangan magbayad. Libre ko po ito. Ayoko niyan. Umalis ka na, parang awa mo na. Umalis ka na, para sa'yo rin to. Makinig ka. Alis! Alis! Ha? Ako po? Bakit po? Bago magdilim, kailangan ay makaalis ka na. Ilayo mo ang suman. Umalis ka na bago pa dumating ang mga kampo ng kadiliman. Ay, Diyos ko. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Alas! Umalis na kayo! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Layuan mo siya. Medyo may sakit na yata siya sa isip. Alam mo na kasi, yung sa totoo lang ha, may bulong-bulungan kasi dito. May lahing aswang daw yan si Mang Ernesto. Kaya tingnan mo, medyo kakaiba talaga siya. Naku, ganun ba? Hindi ko nga maintindihan ang mga sinasabi niya eh. Parang wala na nga siya sa katinuan. Nakakaawa naman. Naku, huwag mo nang pansinin yun si Mang Ernesto. At huwag ka nang maawa kasi malay natin baka totoo yung sinasabi nila tungkol sa kanya. O basta, sinabihan na kita, huwag kang lalapit sa kanya ulit. Para na rin sa kaligtasan mo yun. Sanya, galing ako sa Kakahuyan at hindi ka maniniwala sa nakita ko. Excuse me, nandito ka pa rin? O bakit? Iniwan mo si Sanya na mag-isa kaya sinamahan ko na siya. Anong masama dun? Hindi naman. Pero nandito na ako, pwede ka nang umuwi. Nakabili ka na ng suman mo, di ba? Ano pang kailangan mo dito? Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Baka pwedeng wag kayong magtalo. Baka nagugutom ka lang. Gusto mo, samahan na kita magtanghalian. Ay, hindi na Dante. May baon naman ako. At kailangan din ng may magbabantay dito sa paninda ko. Okay, pero kung magbago man yung isip mo, magkatabi lang naman ang bahay namin ni Chalidia. Oh, teka, ayan na pala siya. Iha, maligayang pagdating. Kanina ka pa ba dito? Ngayon lang po at tama po kayo. Mukhang mabenta nga ang suman dito sa inyo. Ay, kasama mo din pala siya. Yang maniligaw mo. Opo, tinutulungan ako ni Dondon. Ay, o siya, sige na. Pwede na rin. Mukhang marami kang dala. Nagawa mo ba yung order ko? May mga narinig na akong mga usap-usapan na napakasarap daw ng suman mo ah. Oo naman po. Dala ko nga po yung order nyo oh. At tama po kayo. Gusto ng mga taga dito ang suman ko. Salamat po talaga sa pagrekomenda na magpunta ako dito. Ay, mabuti. Mabuti naman. Meron ka pa bang natitirang paninda? Ay, meron pa po. Nagtabi po ako para makatikim ang lahat. Pero sa totoo lang, dinudumog po kasi kami kanina. Merong mga bumibili ng maramihan.
Nakakatuwa ka naman talaga. Abay, kung gayon, gusto mo bang magbenta ulit dito bukas? Isa pang araw. Total, linggo naman bukas. Wala ka pa namang pasok, di ba? Wala naman po. Kaso kung magbebenta po ulit ako bukas dito, mahirapan po kasi ako sa pag-akyat panaog ng bundok. Walang kaso. Di wag ka na munang bumaba. Pwede ka namang matulog sa bahay ko. Doon ka na gumawa ng suman mo na para ibenta bukas. Diba? Para mas madali ang lahat para sa'yo. Napakagandang ideya po yan para hindi ka na rin mapagod, Sanya. Total, delikado rin na abutin ka ng gabi pag uwi mo eh. Maraming mga mababangis na hayop dyan sa gubat. Dito ka na lang muna. Napakalakas din naman kasi ng benta mo. Sayang naman ang kikitain mo bukas, hindi ba? Sanya, baka kasi mag-alala si Lolo Amado. Ang ipinaalam ko kasi sasamahan lang kita dito ngayong araw. Alam niya talaga uuwi na tayo ngayong gabi. Maiintindihan naman yun ng tiyo Amando mo. Alam naman niyang kumakayod ka. Kung gusto mo, ako na lang ang bababa ng bundok ngayon para sabihan si Lolo. Babalik din ako agad. Huwag kang bumaba na mag-isa doon. Gaya nga lang sabi ni Dante, delikado ang mag-isa. At lalo na paggabi. Kung gusto mo, bukas na lang. Doon na lang kayo sa bahay tumuloy mamaya. Ayos lang po ba? Kung okay lang po sa inyo, sige, makikitulot po kami. Oo naman, Iha. Gusto ko nga lagi kang nandito sa baryo namin. Ay, sandali. Dadalhin ko na ito sa mga kumare ko. Excited na silang matikman tong suman mo eh. Balikan ko na lang kayo dito mamaya. Ha? Tulungan ko na po kayo dyan sa bayong. Sanya, pasensya ka na kanina ha. Ewan ko ba, simula nung pumasok tayo dito sa baryong to, parang kakaiba ang pakiramdam ko eh. Ang bigat sa dibdib. At nung dumating pa yung si Dante, ewan, umiinit agad ang ulo ko. Pahingi na nga lang ulit ako ng suman para may matamis. Sus, nagpalusot ka pa. Nagsiselos ka lang eh. Oo, kung makadikit naman kasi agad yung lalaking yun, kakakilala lang kung ano-anong imbitasyon na agad. Ano ba? Huwag ka nga magselos. Ikaw na nga ang kasama ko dito, di ba? Basta't huwag ka lang mga away. Lumipas ang hapon na wala ng aberya. Dapit hapon nang maubos ang pangatlong bilao ng suman. Nagliligpit na kami ni Dondon nang mapansin namin na merong kakaibang kaganapan sa gilid ng plaza. Sanya, yun ang sinasabi ko kanina sa'yo. Naglakad-lakad kasi ako sa kakahuyan, nakita kong mga kakaibang bato doon. Malalaking bato na may mga nakaukit. Iba't ibang simbolo at parang ibang lengguwahe. Sa gubat? O pakinggan mo, doon din galing yung mga tunog oh. Oo nga no. Teka, bakit pupunta yung mga tao doon? Baka may magaganap sa kakahuyan. Wala namang sinabi si Chang Lydia. Siguro naman magsasabi siya kung meron kasi andito lang din tayo sa tabi. Inabangan namin ang kakahuyan para sa mga ilaw o boses na indikasyon na may nangyayari sa loob nito. Pero imbis na tunog ng kasiyahan ang narinig namin, kinilabutan kami dahil sa mga sunod naming narinig. Sanya, kanina pa pumapasok yung mga tao sa gubat. Hindi pa rin sila bumabalik. Ang tiyang mo kaya, nasaan siya? Iba talaga pakiramdam ko dito eh. Ako nga rin eh. Pero hindi na lang natin siya dito. Ayoko naman bumaba ng bundok dahil gabi na. Ayan na. Bumabalik na sila mula sa gubat. Pero bakit kaya nakayuko silang lahat? Don, namamalikmata na ba ako? Dun sa dulo, nakikita mo ba yung nakikita ko? Alin? Anong nakikita mo? Hindi ba si Aling Tess yun? Saan? Di ko makita. Nakatago mga mukha nila eh. Aaling Tess? Yung kasabayan mo maglako ng suman sa palengke sa atin? Yun bang tinutukoy mo? Oo, siya nga. Hindi ba yun yung lagi niyang suot na asul na balabal? Nakatakip lagi sa mukha niya yun. Ayun oh, nakatayo siya sa likod ng puno. Nasaan? Nakadaan na ba? Hindi ko nakita eh. Pero posible bang dito siya nakatira? Ewan ko.
Pero alam ko may mga anak siya sa bayan eh. Byuda na yan siya kaya doon sila nakatira sa gilid ng palengke para malapit sa pwesto niya. Hindi siya alis ng bigla at iiwan ng mga anak niya kasi maliliit pa yun eh. Isang buwan na siyang hinahanap sa kanila. Pero tingnan mo may kakaiba sa mukha niya. Hindi ko mawari. Sandali, saan ka pupunta? Paano na tong mga gamit mo dito? Kailangan ko siya makausap. Aling Tess? Aling Tess? Nagtungo ako sa puno kung saan ko siya namataan. Nakita ko siya, nakayuko at parabang may kinakapa sa lupa. Pero ang mukha niya, blanko lang ito. Sinubukan kong kunin ang kanyang atensyon, pero hindi siya tumutugon sa kanyang pangalan hanggang sa bigla siyang tumalon at mabilis na nakarating sa akin. Tulala ang mga mata niya, pero ang kanyang mga matatalas na kuko ay kumakagat sa braso ko. Napakadiin hanggang sa nagkasugat na ako. Matapos nito ay tinuro niya ang plaza at tumakbo sa loob ng kakahuyan. Sinubukan ko siyang sundan pero may pumigil sa akin. Sanya, anong ginagawa mo dito sa kakahuyan? Bakit nagtatatakbo ka? Nasaan ang kasama mo? May nakita po kasi ako dito sa puno. Kakilala ko po yun sa palengke namin. Kaso hindi na siya lumilingon kahit anong tawag ko sa kanya. Baka kilala niyo po si Aling Tess? Ha? Tess ba ka mo? Wala akong kilalang ganong pangalan dito. Kilala ko naman ang lahat ng tao. Baka naman namamalikmata ka lang, iha. O baka may kamukha siya dito. Ituro mo nga sa akin kung nasan siya. Hindi ko na po siya nakita. Nakaalis na ata. Ganun ba? Hayaan mo na yun. Halika na. Tara na't umuwi na tayo. Tawagin mo na yung kaibigan mo sa plaza at sumunod kayo sa akin. Chang, ano po nangyayari sa gubat? Bakit nagpunta ang mga tao dun? Tapos may mga kakaibang tunog po. Ano yun? Wala naman akong napansin. Nakita po namin sila eh. Paisa-isa po ang punta nila. Normal lang yun dito. Mahilig kasing magsalo-salo ang mga taong bayan sa kakahuyan dito sa amin. Komunidad talaga kami kaya sama-sama kami sa mga maraming barangay. Yung mga tunog na sinasabi nyo, pangkaraniwan na sa amin yun. Baka hindi lang kayo sanay sa mga tunog ng hayop dito sa bundok. Baka nga po. Siguro kailangan nyo nga lang din magpahinga. Dala lang siguro ng pagod yan. Sanya, dito mo na ilagay mga gamit mo sa kwartong to ha. Ikaw naman iho, dun sa dulo ang kwarto mo. Maraming salamat po. Walang anuman. O wag na kayo masyado mag-alala at magpahinga na kayo ha. O nga pala Sanya, meron dyang mga sangkap ng suman mo. Kumuha ka na lang sa kusina. Wala lang akong pambalot pero meron ako ng matamis na asukal. Meron po ako, Chang. Lagi po akong may dala. Salamat po talaga. Ay sana nga marami din ang maibenta mo bukas. Maiwan ko na muna kayo at kailangan ko na rin magpahinga. Gusto mo pa ba talagang magbenta bukas? Sabi ko naman sa'yo kung ano man yung utang mo sa eskwelahan, tutulungan kita eh. Hahanap ako ng paraan para mabuo mo na yung pambayad. Pwede akong humingi ng tulong sa mama ko. Gusto ko pang magbenta, syempre. Alam mo kasi na iniiwasan ni Lolo na magkaroon kami ng utang. Lagi niyang sinasabi na ayaw niyang mabaon sa utang na loob. Kaya nga doble kayod siya para mabayaran yung eskwelahan ko. Hindi naman yun utang. Gusto ko lang maayos na yung problema mo. Wag ganon, Don. Baka isipin mo pa kaya ako tinanggap yung panliligaw mo eh. Dahil matutulungan mo ko sa pinansyal. Ayoko nang ganon. Kaya kong kumayod ng mag-isa. Naiintindihan ko naman yun. Sa totoo lang, nakakatakot na kasi dito eh. Alam ko. Kanina nga nakakatakot si Aling Tess eh. O yung mukha niya. May kakaiba sa kilos niya eh. Tapos, ito, tingnan mo yung ginawa niya sa braso ko. Ha? Ano? Uy, bakit ka naman niya sinugatan? Hindi ko alam. Ang tindi ng kuko niya. Pakiramdam ko may gusto siyang sabihin sa akin pero nakatulala lang siya eh. Ewan ko ba? Pero isa lang ang alam ko. Napasubo na ako dito kaya kailangan kong tatagan ng kalooban ko. Kasi malaki ang kikitain ko dito.
Pag nakarami ako bukas Dondon, pwede na akong graduate ng maayos. Hindi na mamamblema si Lolo. Pero Alam ko na hindi mo masyado maintindihan yung pakiramdam ng kahihiyan sa eskwelahan. Yung pag may exam tapos hindi ka makapag-test, promissory note ang hawak mo imbis na permit kasi wala kang ang pambayad. Ang kahirapan na kumakalamang sikmura pag gutom, yung kawalan ng pag-asa, hindi mo maintindihan. Kaya nga talagang gagawin ko ang lahat para gumaan ang gastos namin kahit papano. Pasensya ka na ha. Kailangan ko kasi itong gawin eh. Sariling kayod. Madaling araw nang magdesisyon akong bumangon. Hindi talaga ako makatulog dahil namamahay din ako. Nagtungo ako sa kusina para hindi naman masayang ang oras ko. Bala kong ihanda na ang mga suman. Napalingon ako sa bintana nang marinig ang mga kaluskos sa likod bahay. Sinilip ko kung anong nangyayari sa bintana at doon ako nabigla dahil may nakita akong lalaki sa ilalim ng malaking puno. Nakayuko ito at para bang may hawak na pusa sa kanyang mga kamay. Saan niya? Ano nangyayari? Sa likod bahay, Dondon! May nakita ako! May nananakit doon ng pusa! Putik aswang! Sandali! Huwag mo siya saktan, Dondon! Bakit? Si Mang Ernesto yan! Pinatay niya yung pusa. Hindi ako ang pumatay sa pusa. Nakita ko lang yan. Ay maniwala kayo sa akin, hindi ako. Naabutan ko lang siya rito. Ano nangyayari dito? Akala namin may aswang. Sandali lang po. Nagkamali ako. Si Mang Ernesto lang pala. Ernesto? Bakit ka nanggugulo sa bahay ko? Ano yan? Pumatay ka ng pusa? Hindi. Kagagawa niyo ito. Oo, kayong lahat. Kayo! Anong kami? Paano mo pang itatanggi na hindi ikaw ang gumawa niyan? Kitang-kita ka namin. Hindi nga ako. Hindi ako, lahat kayo. Lahat kayo. Lahat kayo mapupunta sa impyerno. Tumigil ka nga. Umalis ka na rito. Salot kang aswang ka. Alis! Nagtatakbo paalis ang matanda. Nilapitan ko ang pinaslang na hayop. Napapikit ako sa karahasang sinapit nito. Wakwak ang kanyang bituka at nagkalat ang dugo. Sa inyo po ba ang pusang ito? Hindi ko alam kung kaninong alaga yan. Naku naman, nakakagalit talaga yang si Ernesto. Sinabi sa akin ni Dante na binigyan mo pa daw ng suman kanina, iha. Baka kaya ka sinusundan. Mag-iingat ka sa kanya. Tingin ko aswang talaga yan. Bakit pa siya papatay ng pusa? Baka po hindi na siya tama sa pag-iisip. Pasensya na po. Nabigla lang din ako. Ang dilim kasi dito tapos nakita ko siyang ganun. Hindi. Aswang yan siya. Kaya nga wag na kayong lalapit ulit sa kanya. At pag nakita niyo siya ulit, sabihin niyo sa akin, ha? Sige po. Pero kawawa naman po yung pusa. Pwede ba natin siyang ilibing dito, Chang? Sige lang. Pero kailangan ko atang humiga. Na high blood ata ako kay Ernesto. Ako na po ang magukay. Pumasok na po kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Hindi na ako bumalik sa kama. Dumiretso ako sa kusina para mawaglit sa aking isipan ang nangyari. Hinanda ko na lang ang mga suman hanggang sa inabot na ako ng umaga. Dinatnan ko naman si Dondon, bagong gising at iritable na umupo sa pagkainan. Nangangalumata siya at tila ba balisang-balisa. Ayos ka lang? Kamusta yung paglilibing mo kaninang madaling araw? Sana tinulungan kita imbis na nagluto ako ng suman. Hindi, ayos lang yun. Madudumian ka pa eh. Nagluluto ka. Sinuri ko din kasi yung pusa. Nakapagtataka kasi masyado eh. Sigurado kong hindi mo kakayanin yung mga nakita ko sa loob ng pusa. Ha? Anong ibig mo sabihin? Unti-unti na akong naniniwala. Baka nga aswang si Mang Ernesto.
Kasi naman, wakwak yung tiyan ng pusa kasi tinanggal yung mga laman loob nito. Ay, Diyos ko po. Paano mo nalaman? Nakita ko kasi, bago ko inilibing yung pusa, lumuha yung laman ng tiyan niya. Akala ko yung mga laman loob ng nahulog sa lupa pero hindi. May iba pa pala. Ito, Ano yan? Huwag mong hawakan. nahawakan ko na, nasuri ko na nga eh. Kakaibang hugis ng mga bato. Tsaka mga patpat na pinagdikit-dikit. Tinalian ko pa nga eh. Tali? Bakit kailangan talian ng mga patpat? At ang mas importanteng tanong, anong ibig sabihin ng lahat ng yan? At bakit nilagay sa loob ng patay na pusa? Ito po, mukhang hindi sariwang bangkay nito, parang ilang araw nang patay yung pusa. Ha? E di ibig sabihin, mali yung paratang natin kay Mang Ernesto. Ako, tinaboy pa naman natin siya. Totoo palang sabi niya natagpuan lang niya yung pusa. Di ko alam kung ano ba talaga paniniwalaan ko pero para sigurado lumayo na lang din tayo sa kanya. Alam mo, kahit ganun, magaan pa rin ang loob ko sa kanya. Nakakaawa kasi siya eh. Nakikita ko si Lolo Amando sa kanya. Nakita na kaya ang pamilya niya, no? Mahirap na Sanya. Mabuting mag-ingat na lang tayo dito. Okay ka lang ba doon? Mukhang may sakit ka oh. May nararamdaman ka ba? Sama lang ng pakiramdam ko simula kahapon parang nanlaalata ako masyado. Pero mainit din yung loob ng katawan ko. Parang ang kati-kati ng lalamunan ko tapos kahit sobrang dami ko ng kinain kagabi gutom pa rin ako. Nako, baka magkatrangkaso ka. Gusto mo ba mauna ka na sa ating umuwi? Umaga naman na. Siguro naman okay lang na mag-isa akong bumaba ng bundok ngayon. Gusto ko kasi baka magalit na sa akin ng lolo mo at isipin na nagtanan tayo. Kaso di ko ata kaya talaga eh. Ang sakit ng katawan ko. Parang ang labo din ng paningin ko at nasusuka na rin ako kanina. Hala, ano nangyayari sa'yo? Ganto na lang, magpahinga ka na muna. Ako na lang muna ang pupunta sa plaza tapos babalikan kita dito pag tapos na ako. Sabay na tayo umuwi, ha? Ayoko. Baka maiiwan kang mag-isa doon sa plaza. Baka kung sino-sino pa umaligid sa'yo doon eh. Baka andun na naman si Mr. Pogi. Papansin na naman. Ano ka ba? Wala kang dapat ikaselos. Ang kailangan mo pong intindihin ay kung paano ka gagaling ng ilang oras. Dahil iiwanan kita dito pag tapos na ako. May pasok pa ako bukas. Hindi ako papayag. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Anong susundan? Saan ka pupunta, Iha? At bakit may iwan siya dito? Magandang umaga po, Chang. May sakit lang po si Dondon. Sabi ko nga po magpahinga na lang muna siya dito. Oh, sige. Kung gayon ay sasamahan kita sa plaza. Iniwanan ko ng ilang suman si Dondon dahil sa kanyang pagmamakaawa na mabigyan pa siya. Samantala, dinala namin ni Tia Lydia ang mga bilao sa plaza. Doon, nakasalubong namin si Dante at ilang mga mamimili na nakaabang na. Hello, Sanya. Magandang umaga. Marami ka bang dalang suman? Kanina ka pa namin hinihintay. Marami talaga. O sige po, bili na po kayo. Pila na lang po tayo. Dante, alam mo ba itong pamangkin ko bukod sa masipag ay napakabait pa. Aba, masunurin yan. Hindi ba wala ka pang nobya? Wala pa nga po siya eh. Pero bakit po? Gusto niyo po bang ligawan ko na yung pamangkin ninyo? Kung papayag po kayo. Nais ko rin naman po yun eh. Ay, oo naman, Sanya. Narinig mo ba yun? Chang naman eh. May maliligaw na po ako. Parang di niyo naman po kilala si Dondon. Nagpapahinga po siya sa bahay ngayon. Hindi mo pa naman sinasagot, hindi ba? Pwede namang pagsabayin. Dante, handa ka bang sabayan ng maliligaw niya at higitan pa? Sanya, ano bang trabaho ng maliligaw mong yon? Dahil itong si Dante ay may bahay na dito. Gaya ko, estudyante lang din po si Dondon. Ay, ganun ba? Hihintay mo pa yun magkatrabaho bago kanya bigyan ng tahanan. Itong si Dante, may nakahanda na at kita mo naman, kay gandang lalaki. Aba, ano pa bang hahanapin mo? Bigyan mo na ng pagkakataon tong manok ko. Mayaman na, gwapo pa, hindi ka pa magsisisi. Chang naman, ng aga-aga. Ganyan ang usapan. Gusto ko po munang graduate bago ko isipin yan.
Kaya nga po hindi po ako nagdanobyo eh. Matagal na rin pong naghihintayan si Dondon. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang sagutin yun. Wala namang mukhang ibubuga sa buhay at mukhang pasaway. Chang, wag niyo naman po insultuhin si Dondon. O siya, kakamustahin ko lang ang kumari ko sa kanto. Maiwan ko muna kayo saglit ha. Sanya, kung may kailangan ka, andito naman si Dante. Medyo mainitin nga ulo ng manliligaw mo. Pero huwag kang mabibigla kay Tia Lydia ha. Gusto niya lang akong tulungan na makahanap ng magiging asawa ko at katuwang sa buhay. Ano? Asawa agad? Sige Dante. Asikasuhin ko lang muna siguro yung ibang customer ha. Naku, pasensya na. Mukhang naiilang ka tuloy sa usapan natin. Excited lang yun si Chang. Huwag mo nang pansinin yun. Gusto mo ba kumain na lang tayo? Nag-almusal ka na ba? Ayos lang ako Dante. Ayoko rin naman maging abala. Dami rin kasing nangyari sa bahay ni Chang kagabi. Gusto ko lang talaga maubos itong paninda ko para makauwi na. Sipag mo naman pala talaga. Wala eh. Kailangan kumayod. Pag malaki ang kikitain ko dito, pag-iisipan ko na pwede na akong pumesto dito lagi tuwing Sabado at Linggo. Triple kasi ang kita kaysa sa bayan. Magandang balita yan. Ako dahil dyan, dadala na lang kita ng pagkain dito kung busy ka. Sandali lang ha, hintayin mo ako. Dyan din lang naman yung bahay ko sa kanto eh. Nakahinga ako ng maluwag sa pag-alis ng dalawa. Pero dito ko napansin ang mga kakaibang tingin sa akin ng mga tao habang naglalakad sa plaza. Karamihan sa kanila, nagbubulungan pa habang pinagmamasdan ako. Hindi nagtagal, dumating si Dante kasabay si Chang. Nakangiti ang dalawa sa akin. Ito Sanya. Sana magustuhan mo tong luto ko. Specialty ko yung tapa na yan. Nako, ang lambing naman pala nitong si Dante. Tikman mo na, dali. Ha? Sandali lang po Chang. Masarap, hindi ba? Opo. Teka, bakit parang hindi mo nagustuhan? Hindi pa, parang mapait yung tapa. Hindi naman. Teka, okay ka lang ba? Eto, kumain ka kaya ng suman para mawala yung pait ng panlasa mo. Diyos ko, bakit ganito yung lasa ng suman? Natikman niyo na ba? Wala naman nag-iba sa recipe ko Bakit mapait din yung suman? Ano ka ba naman iha? Ayos lang naman ang lasa. Baka naman ang panglasa mo yung may mali. Oo nga. Ang tamis pa rin kaya ng suman mo. Ayos ka lang ba talaga? Parang namumutla ka na. Iha, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam. Parang hindi po ata mabuti ang pakiramdam ko. Naku, Sanya. Baka kailangan mong mahiga. May gamot ako sa bahay. Sige po, uuwi na rin ako para ma-check ko na rin si Dondon. Ihatid na kita. Hindi ko pinansin si Dante. Nauna ako. Tumakbo ako papunta sa bahay ng Chang. Iba na ang pakiramdam ko. Para bang kumukulo ang mga laman loob ko. Dondon! Dondon, nasan ka? Dondon! Hindi ko natagpuan ang lalaki sa kwarto niya. Wala siya sa loob ng bahay. Hindi ko na siya nahanap sa likod bahay dahil unti-unting bumibigat ang katawan ko. Napakapit ako sa pintuan. Gumewang ang katawan ko. Nakaabot ako sa kama at napahiga. Sanya! Dondon! Nandito ka lang pala sa likod ng bahay. Ayos ka na ba? Binalikan kita kasi. Sanya! Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit di ka makatingin sa akin? Huwag kang yumuko. Napapraning ka na naman. Sanya, tulong! Ha? Bakit? Yung pusa! Alam mo hindi kita maintindihan. Bakit mo tinuturo yung hinukay mo? Sanya, huwag kang pupunta sa gubat. Yung pusa! Ha? Wala naman akong balak. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Anong tungkol sa pusa? Puntaan mo si Mang Ernesto. Naiintindihan mo, Mang Ernesto. Ay, Diyos ko, Dondon. Si Mang Ernesto, Sanya, dali! Oo, sige. Gising, Sanya, gising!
Pawisan ako ng magising mula sa bangungot. Dapit hapon na. Napabalikwas ako sa kama. Nagmadali akong bumalik sa plaza kahit nababagabag pa rin ako sa aking panaginip. Pinag-iisipan ko kung anong ibig sabihin ng mga mensahe ni Dondon at kung nasaan na ba siya. Iha, ano nangyayari? Nakatulog ka na ba? Okay ka na ba, Sanya? Chang, nawawala po si Dondon. Wala na siya sa bahay. Nakita niyo na ba siya? Uminahon ka, Iha. Nakita namin siya kanina. Nagkasilisi ata kayo. Nagpaalam pa siya sa amin na babalik daw siya sa bayan eh. Bababa daw siya ng bundok. Ha? Paano po nangyari yun? Hindi maaari. Sabi niya hindi niya ako iiwan mag-isa dito. Nagmamadali siya eh. Huwag kang maglala. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito naman ako. Ayun na naman. Yung mga hayop sa gubat. Naririnig niyo ba? Hindi naman. Ano ba yun? Talaga? Hindi niyo naririnig yun? Dante, nagsisinungaling ka ba sa akin? Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Mukhang malawak ang imahinasyon nitong pamangkin ko. Pasensya na, Dante. May sakit pa ata. Napalunok ako nang makitang nagkakangitian pa ang tiyahin ko at si Dante. Malapit nang maubos ang panindang suman. Kinuha ko ang lalagyanan ng benta at binulsa agad ang pera, pero napahinto nang marinig na naman ang mga kaluskos sa kakahuyan. Sanya, anong ginagawa mo? Alis ka na ba? Bakit siya aalis? Hindi niya tayo iiwan dito, Dante. Ang mabuti naman. Huwag ka na munang umalis ha. Ayun na naman yung mga tao. Bakit sila nagpupunta sa kakahuyan? Baka may pagtitipon lang dyan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at nagtungo ako sa bungad ng baryo. Sapat na siguro ang kinita ko. Hindi ko na kukunin ang iba pa. Kung umalis na si Dondon, bababa na rin ako ng bundok dahil hindi ko na kaya ang mga kakaibang nangyayari. Tatakas na ako. Dito ko nakita si Mang Ernesto. Hinahaplos na naman niya ang mga puntod. Nabigla siya nang makita ako. Naaalala ko ang panaginip ko. Sabi ni Dondon, kausapin ko si Mang Ernesto. Mang Ernesto? Ang mga suman. Ikaw ang nagbebenta sa kanila, hindi ba? Uli na ang lahat. Umalis ka na. Suman? Paubos na nga po. Aalis na ako. Ubus na. Binigay mo sa kanila. Opo, aalis na ako. Tila ba natataranta ang matanda nang sagutin ko ang tanong niya tungkol sa suman. Umiling siya ng umiling at maya-maya pa ay sinaktan ang sarili niya. Yumuko siya sa mga puntod at kinausap ang mga ito. Dito ako napahinto dahil may sinabi siya. Nanlaki ang mga mata ko. Napalingon ako sa matandang panay ang pagtangis. Nag-iba ang itsura ni Mang Ernesto. Kinakayod niya ang lupa gamit ang kanyang matatalas na kuko. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to, Maria. Entoy, anak, patawarin mo ako. Ang mga suman. Nagkamali ako. Dapat hindi ako nagbentas dito sa baryo ng mga aswang. Baryo ng aswang? Ikaw, sinabihan na kita. Tumuloy ka pa rin. Aswang din kayo? Lumapit siya sa akin. Para bang may gusto pa siyang sabihin pero hindi na ako nagtagal doon nang makita ang totoong anyo niya. Tumakbo ako paalis. Hinabol naman ako ng aswang. Naligaw ako sa masukal na gubat. Inabot ako ng gabi sa pagtatago hanggang nakarating ako sa daan pababa ng bundok. May nakasalubong akong
isang lola at bata. Tulungan niyo po ako! Parang awa niyo na! May aswang na humahabol sa akin! Diyan po sa gubat, may aswang! At wag po kayong papasok sa baryo na yan! Maraming kakaibang nangyayari! Imbis na tulungan, nakangiti lang sa akin ang maglola. Napaurong ako dahil iba ang tindig nila. Bigla na lang, sinunggaban ako ng lola at kinagat ako ng bata sa braso. Mga aswang din sila. Hinatak nila ako pabalik sa baryo hanggang makarating kami sa plaza kung saan nagkalat ang mga bayong at bilao ko ng suman. Sanya, kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka ba galing? Natagpuan ka pala ni Aling Ising at ang apo niya. Ay, maraming salamat. Naihatid niyo siya. Malapit na magsimula ang ating pagdiriwang. Saktong-saktong pagbabalik mo, Sanya. Nandito na sila. Anong pinagsasabi niyo, Chang? Pakawalan niyo po ako. Kinagat ako ng bata. Si Mang Ernesto. Aswang nga talaga siya. Iha, aswang kaming lahat dito. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Pugad ng aswang itong baryong ito. Ang mga bumabalik mula sa gubat, anong nakikita mo? Pulang nga rin ang mga mata nila at ang leeg nila. Bakit ganyan? Ay, Diyos ko. Diyos ko, bakit sila nangingisay? Dahil malapit na ang oras. Ang oras na pinakahihintay natin. Mga kasamahan, magtipon-tipon na tayo muli ngayong kabilugan ng buwan. Kung sino man ang hindi pa nakakakain ng suman, ito na ang panahon. Lantakan na natin ang lahat ng handog sa atin. Pagsaluhan na natin ang biyayang ito. Nagtipon nga ang mga tao sa plaza. Nilabas si Tia Lydia ang mga bayong at nagsimulang mag-agawan ang mga taong naging asal, hayop. Inabot sa akin ni Dante ang isang suman. Puno ito ng uod at napakasangsang. Bawat buwan, meron kaming inaalayan. Isang tagalabas na kailangang pumili. Magiging bagong kasapi namin o magiging sariwang alay na tao. Sa buwan na ito, ikaw ang napili namin. Ang suman na ginawa mo ay hindi ordinaryo. Ang asukal na ibinigay ko sa'yo ay may kakaibang kapangyarihan na ginagamit naming mga aswang. Kinakain namin ang suma na yan upang manumbalik ang aming kaanyuan at mapanatili ang aming lakas. Isang seremonya ang naririnig mo sa gubat kung saan nag-aalay kami ng mga hayop para makumpleto ang ritual. Ang mga tao sa gubat? Yung nagpupunta doon tuwing gabi? Diyos ko, yung pusang may mga bato at patpat. Ritual nga. Bilang aming napili, iniimbitahan ka na namin na sumali sa aming iha. Tingnan mo si Tess. Galing pa yan sa bahay niyo ng isang buwan, di ba? Pinili niyang manatili dito. Masaya na siya dito ngayon bilang ganap na aswang. Huwag kang matakot, iha. Nag-umpisa rin ako sa ganyan. Ikaw, Chang. Alam mo ang nangyayari dito pero inaya mo pa rin ako? Oo, napakahirap ng buhay sa bayan. Dito, sagana ang buhay ko. Mas masaya dito, nagpapasalamat pa nga ako sa sumpang ipinataw ng baryong ito. Kung hindi sila mga aswang, hindi ko mararating ang karangyaan na natatamasa ko ngayon. Imbis na tumakas ka, talagang sumali ka pa at nandadamay. Pati ako, Chang. Nananahimik po ako sa palengke. Pero naghihirap na ang lolo mo ngayon. Nang makita kita sa palengke, talagang inimbitahan kita. Dapat nga ay magpasalamat ka sa akin dahil binigyan kita ng pagkakataong makarating dito. Alam ko kung paano niyo magagawa yun. Tanggapin mo ang alok ko, Sanya. Humayag ka maging asawa ko at dito tayo mamumuhay ng mapayapa kung gusto mo. Kung hindi yan ang pipiliin ko, gagawin niyo din po ba akong alay katulad ng mga hayop dito? Oo, iha. Ganun lang talaga ang patakaran dito. Hindi pwedeng masayang ang taong napili. Kung gayon, tatanggapin ko po ang alok ni Dante. Maninirahan ako dito bilang katuwang niya sa buhay. Salamat naman. Tama ang desisyon mo, Sanya.
Abay, matalino nga ang batang to. Simula ngayon, hindi mo na kailangang maghirap. Kahit ayain mo pa ang lolo mo sa susunod na buwan, pwedeng-pwede. Magaling! Isang napakasayang okasyon ng pagdiriwang natin. Sanya, tanggapin mo ang suman. Tanggapin mo ang panimula ng bagong buhay sa piling ko. Hinalikan ako ng lalaki. Matapos nito, nilapit niya ang suman sa aking bibig. Inaabangan ang pagsubo ko nito. Wala akong nagawa kundi kumagat sa sumang inuuod. Ngumiti ako matapos itong gawin. Mga kasamahan, nakapagpasya na ang panauhing pagdangal natin. Maraming salamat po sa oportunidad, Tia. Tiyak na matutuwa si Lolo na hindi na kami mamomblema pag dito kami nanirahan. Tumpak, siya na ang susunod nating dadalhin dito. At dahil dyan, magpista na tayo, mga kasamahan ko. Hanggang nagkakasiyahan ang mga aswang, hindi ako nagpahalata pero dinura ko ang suman. Namataan ko ang Chang at si Dante na pumunta sa gitna ng plaza at nagsimula na naman ng isang ritual. Nagbago sila ng anyo at naging ganap na aswang. Tatakbo na sana ako nang biglang may humablot sa akin. Sumama ka sa akin. Mang Ernesto? Huwag kang matakot. Basta't sumama ka lang sa akin. Tumakas ka na. Sinindihan ko na ang aking kubo. Kumakalat ang apoy sa buong baryo. Mga kasamahan, nasusunog ang bahay ng kumari ko. Pati ang mga karatig bahay. Alupahin nyo! Tigilan nyo na yung mga suman. Dante, nasaan si Sanya? Nandito lang po siya. Hindi, umalis siya. Hanapin mo! Nalaman na nilang tumakas ka. Tumakbo ka na! Sa likod niyo po, Mang Ernesto! Inabot kami ni Dante sa bungad ng baryo. Nagpambuno ang dalawang aswang. Tumakbo ako paalis pero may humatak sa aking buhok. Saan ka pupunta? Akala ko naging aswang ka na rin. Di ba kumain ka na ng suman? Hindi ako tanga, Chang! Niluwa ko yung suman! Wala kang utang na loob, Sanya! Bitawan niyo ako! Chang! Kapal na mukha niyo! Anong utang na loob? Pinahamak niyo ako! Estupida ka? Di ka marunong mamili ng maayos. Maswerte ka na ngang nagustuhan ka ni Dante. Kung hindi kita dinala dito, pipiliin mo pa yung hampas lupang Dondon na yon. Kahit kailan, hindi ko pipiliin ang gaya ni Dante! Hindi ko pipiliin ang maging kalahin yung mga aswang! Sinabunutan ako ng aking tiyahin. Nagawa niya akong kalmutin ng matatalas niyang kuko. Nakaiwas naman ako nang kakagatin na niya ako. Tinulak ko ang aswang pero bumwelta siya sa akin. Sinunggaban niya ako pero may humila sa kanya kaya humampas sa lupa. Sinong nagsabi na iniwan ko si Sanya? Dondon! Paano ka nakaligtas? Pinadakip na kita! Tinulungan ako ni Mang Ernesto. Walang hiya kang matanda ka, pinagkatiwalaan ka ni Sanya. Sa isang iglap, inatake ni Dondon si Tia Lydia. Pero malakas ang aswang. Kaya naman, agad kong hinatak ang kanyang mga braso. Dahil dito, nagawang itarak ni Dondon ang kanyang kutsilyo paulit-ulit. Hanggang sa naghihingalo na ang aswang. Papaano? Saan ka nakakuha ng ganyang punyal? Nagsama ako ng mga gustong maghigante. Lolo Amando! Dito ko nang mataan na hindi pala nag-iisa si Dondon. May mga kasamahan pala siya. Nandito rin ang aking lolo Amado, ang albularyo mula sa bayan at ilang mga kalalakihan. Nakikipaglaban sila sa mga aswang sa gitna ng nasusunog na baryo. Pero
Mas nakakabahala pa dun ang eksena nila Dante at Mang Ernesto. Nasa gitna sila ng plaza. Hawak ni Dante sa liig ang matanda. Duguan si Mang Ernesto at agaw buhay na. Sanya, sabihan mo ang mga kasamahan ninyo na umalis na dito kundi tutuluyan ko ang matandang to. Huwag kang papayag. Ngayon na! Walang hiya ka talagang aswang ka. Etong para sa'yo! Ano yan? Lana, bigay ng albularyo. Bitawan mo si Mang Ernesto. Matapos isaboy ang langis sa aswang, nabitawan ni Dante si Mang Ernesto. Inatake ni Dondon ang aswang pero agad itong nakaiwas. Sa isang iglap, naramdaman ko ang mga braso niyang nakapulupot sa akin. Kinahayod niya ang mga kuko niya sa leeg ko. Nagpumiglas ako at nagawa ko siyang sikuhin sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Napayuko ang aswang sa sakit. Dahil dito, sinunggaban siya ni Mang Ernesto. Kinagat niya si Dante sa muka. Gumanti si Dante at nilaslas ang tiyan ng matanda. Sinaksak ni Dondon sa dibdib si Dante at dito na siya nawala ng buhay. Mang Ernesto! Yung puntod! Yung puntod! Dondon, nasa ng albularyo? Malubhan ang mga sugat niya. Baka pwede pang magamot to. Hahanapin ko. Hindi na. Bakit po? Sumama po kayo sa amin. Gagaling po kayo sa bayan. Ang sumpa dito sa amin. Hindi kami maaaring makatakas sa sumpa dito sa aming baryo. Pero iniligtas niyo po kami. Ano pong magagawa ko para makatulong sa inyo? Ginawa ko yun dahil mabigat ang aking konsensya sa nangyari sa pamilya ko. Ako ang nagdala sa kanila rito. Isa lang ang hiling ko. Ari mo ba ako ilibing kasama ng pamilya ko? Opo, Mang Ernesto. Gagawin po namin. Maraming salamat po sa ginawa niyo. Huwag po kayong mag-aalala. Salamat. Nawalan na ng hininga ang matanda, kasabay ng pagtugis ng mga tao sa huling aswang sa baryo. Walang natira kundi sunog na mga bahay sa baryo ng tiyahin kong aswang. Ginamot ako ng albularyo. Dahil unti-unti na rin pala akong nayayanggaw sa unang kagat ko nung suman. Ganon din na nangyari kay Dondon, pero mabuti na apurahan siyang gamutin ng albularyo. Apo, mabuti at naabutan ka namin. Itong si Dondon, tinulungan niya akong makalaya sa barangay at nakumbinsi pa ang mga tao sa bayan na tumulong. Maraming salamat po at nakaabot kayo dito, Lo. Paano mo nagawang kumbinsi ng mga tao, Dondon? Saglit ka lang nawala. Marami palang kaso ng mga nawawala. Yung kapitan natin sa barangay hindi lang pinapansin. Di sabi ko, sama-sama na namin akitin ng itong bundok. Akala ko iniwan mo na talaga ako. Pero hindi pala. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sabi ko naman sa'yo kung nasaan ka, doon din ako. Di kita iiwan dito kasama yung Dante na yon, no? Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka magsiselos dun eh. Tamo, halimaw pala yun. Di ko inakalang gusto pala akong ipakasal ni Chang sa aswang. Kaya pala ilang taon siyang hindi nakikipagkita sa atin, Lo. Nag-iba na pala talaga siya ng pagkatao. Mabuti na rin napadpad tayo rito sa baryong to. Sa gantong paraan mahihinto ng misteryong pagkawala ng mga tao sa bayan. Dito na nagtatapos ang paglalako ng apo ko sa di kilalang baryo sa taas ng bundok, Miss Ligaya. Sinunog namin ang lahat ng bakas ng baryo ng mga aswang. Ang natira na lang ay ang mga puntod ni Mang Ernesto at ang kanyang pamilya. Makalaunan, sama-sama naming dinaluhan ang graduation ni Sanya. Bulaklak para sa'yo, Sanya. Congratulations. Sa wakas natupad mo na ang pangarap mo. Salamat, Don.
Salamat kasi lagi kang nakaantabay sa akin. Sa bawat pagsubok na dinadaanan ko, lagi kang handang tumulong. Hindi lang yun, nakaligtas pa tayo sa lahat ng pinagdaanan natin sa bundok. Dahil sa'yo. Wala yun, ano ka ba? Alam mo namang lagi akong nandito para sa'yo. At hindi lang dahil sa akin, ang galing mo din dun. Pati maraming mga tumulong sa atin. At dahil dyan, panahon na talaga na para sagutin kita. Kahit naman dati, alam mo naman may pagtingin din naman ako sa'yo. Di ba? Masaya kaming nagdiwang ng masayang okasyon at masasabi kong simula noon, wala ng kaso ng mga nawawala sa aming bayan. Naging mapayapa at matiwasay ang lahat. Dala ng sipag at tiyaga sa buhay, umasenso ang aming pamilya at nakaahon sa hirap. Masaya akong ibalita na nagkatuluyan si Dondon at ang aking apo hanggang sa dambana. Hanggang dito na lamang, Miss Ligaya. Salamat sa inyong pakikinig.